Maligayang pagdating sa Emisarios Unidos da Luz Channel. Kung natutuwa ka sa kwentong ito ng malapit ng mamatay, pag-isipang bigyan ito ng like at mag-subscribe sa channel. Ngayon magsimula tayo sa kwento. Dumating ako sa lokal na emergency room ng ospital. Alam na ang aking mga sintomas ay nagpapahiwatig ng congestive heart failure. Pagkatapos magsagawa ng ECG, inilipat ako sa isang ospital na nilagyan para magsagawa ng coronary bypass surgery. Kaagad pagkatapos ma-anesthetize, naaalala ko ang pagtingin ko mula sa aking posisyon malapit sa kisame habang inoperahan ako ng isang siruhano. We'll need to make it a 4-way bypass since this other one is about 85% blocked, narinig kong sabi ng surgeon sa ibang staff na tumutulong sa kanya. Habang nakikinig ako sa kanyang pagsusuri, nagsimula akong makaramdam ng kakaibang sensasyon sa likod ng aking ulo, at sa hindi ko alam kung paano, naramdaman kong may mali sa paggana ng aking utak sa lugar na iyon. Pagtingin ko sa itaas, nakita ko ang tila isang lalaking nilalang na nagmula sa walang katapusang pagmamahal at pagmamalasakit sa akin. Ang lalaki, halos 5 talampakan ang tangkad, ay nakasuot ng puting Amerikana, pantalon, at kamiseta, tapos may puting necktie. Maputi rin ang kanyang buhok, at medyo tandang kutis. Ang kanyang mga mata ang pinakaasul na asul na nakita ko. Ang nilalang ay mukhang nasa 45 taong gulang na may malusog at makinis na pangangatawan. May napansin din akong ibang version ng sarili kong nakatayo sa likod ng lalaking nakaputi. Itinuring ko rin ang pangalawang bersyon ng aking sarili bilang isang taong nakatayo 8 talampakan bago ang lalaking nakasuot ng puti. You have a choice. You can come home with me, or you can return to your body. What do you want to do? The being in white asked the version of myself standing before him. Sa surreal na karanasang yun, na tila nangyari sa labas ng oras, tiningnan ko ang ibang bersyon ng aking sarili sa likod ng pagiging puti habang pinagmamasdan ang ikatlong bersyon ng aking sarili na pinapanood ang aking katawan na inooperahan. Habang pinagmamasdan ko ang aking katawan sa operating table, sumagi sa isip ko na hindi na ito magiging pareho dahil sa thrombotic stroke na natamo ko sa operasyon. Habang ako ay nananangis, naramdaman ko ang isang napakalakas, mapagmahal na puwersa na tumatawag sa akin upang bumalik sa bahay sa mas mataas na kaharian. Sa pagmamasid sa bersyon ng aking sarili na nakatayo sa likod ng isang pangalawang liwanag na nilalang, naririnig ko ang isa pang bersyon ng aking sarili na nagtataka tungkol sa pagpili na gagawin ng ibang bersyon. Noon ko nakita ang bersyon ng aking sarili na nakatayo sa harap ng pagiging nakaputi, nakatingin sa aking katawan sa operating table habang iniisip ang aking asawa. Mayroon pa ring mga bagay na gusto kong maranasan sa pisikal na katawan na yun sa Earth. Kaya pinili kong manatili dito, narinig kong sinabi ng isang bersyon ng aking sarili. Bigla akong bumalik sa aking katawan, binuksan ang aking mga mata sa isang silid ng ospital. Gising na siya ngayon, narinig kong sabi ng asawa ko habang nakatayo sa tabi ng kama. Napagtanto ko, habang sinusubok ko ang aking kadaliang kumilos, na hindi ko madaling maigalaw ang mga paa sa kanang bahagi ng aking katawan. Pagkatapos akong suriin sa mga sumunod na araw, ipinaliwanag ng isang neurologist na ang mga bars sa mga daluyan ng dugo na matatagpuan sa posterior brain at sa mga rehiyon na responsable sa paggalaw ng motor ang sanhi ng paralysis. Pagkatapos ng mga linggo ng physical therapy, gayunpaman, nagawa kong maglakad ng pahinto-hinto muli sa loob ng maikling panahon na may kaunting pilay lamang. Pagkalipas ng mga linggo, ng oras na para umalis sa ospital, iniisip ko pa rin ang lahat ng naranasan ko sa aking karanasan sa labas ng katawan. Mayroon nga akong kaunting pangunawa tungkol sa mga espiritual na bagay, ngunit hindi ko pa napag-aralan ang paksa ng mga karanasang malapit sa kamatayan. Kasunod ng aking NDE, nalaman ko ang tungkol sa pagkakaroon ng isang liwanag na nilalang na kilala bilang espiritual na Bamabati, isang nilalang na nag-e-escort sa labis na kaluluwa o mas mataas na nilalang sa kanilang tahanan sa mas mataas na kaharian. Habang binabasa ko ang tungkol sa kanila, sumagi sa isip ko na ang lalaking nakasuot ng puti, nakausap ko noong NDE ko, ay isang ganoong nilalang, at nalaman ko na ang layunin ng bumati ay tulungan ang labis na kaluluwa na umangkop sa buhay sa espiritong katawan. Nalaman ko rin na may mga paunang natukoy na sandali sa buhay ng isang tao na binibigyan sila ng pagpipilian kung umuwi o magpatuloy na mamuhay sa pisikal na katawan. Habang pinag-iisipan ko ang lahat ng nangyari sa panahon ng aking NDE, nalaman ko na ito ang aking ikalimang dimensyon, o mas mataas na sarili,
na tumitingin sa aking ikatlong dimensional na katawan sa operating table, habang ang isang mas mataas na aspeto ng aking kamalayan, marahil ika-10 o 15th dimensional, nag-iisip kung ang aking 5th dimensional na sarili ay pipiliin na bumalik sa bahay o manatili sa corporeal na karanasan sa Earth. Mula noong aking NDE, naunawaan ko na ang pamumuhay na multidimensional ay nangangahulugan ng pagiging kamalayan na ang isa ay may kamalayan na umiiral sa maraming dimensyon ng kamalayan ng sabay-sabay. Bilang isang hypnotherapist, nagpasya akong gumamit ng hypnosis bilang isang paraan upang i-verify ang mga conclusion na intuitively kong narating tungkol sa espiritu, mga nilalang na bumabati, at predeterminasyon sa pamamagitan ng pagtutuon ng mga tanong sa aking mas mataas na sarili, si Senoth, bilang mas gusto niyang matugunan. Senoth, tumigil ba ang puso ko sa operasyon? Tanong ko sa unang sesyon ko. Talaga, saglit lang. Huminto ang iyong puso, ngunit naramdaman ng manggagamot na siya ang may kontrol sa sitwasyon at hindi nababahala dahil siya ay may tiwala na kaya niya itong tumibok muli ang katawan ay maaaring magpatuloy sa paggana kahit na ang puso ay huminto. Hanggat ito ay inaalagaan at tumatanggap ng oxygen sa gayong pag-aalaga, maaari nitong mapanatili ang iyong itinuturing na buhay sa loob ng maikling panahon. Nalaman ng iyong siruhano na huminto ito at mabilis itong muling tumibok. Ginamit niya ang presyon, hindi isang pagpindot, ngunit isang malakas na pisikal na pagpisil na nag-udyok sa puso upang muling kumilos, paliwanag ni Senoth. Nung time ba na tumigil yung puso ko naranasan ko yung NDE ko? Tanong ko. Oo. Parehong ipinapalam namin ni Archangel Michael sa iyo na malapit ka nang makarating sa punto kung saan bibigyan ka ng pagpipilian. Nais naming maunawaan mo na habang ang iyong utak ay nagdusa, ito ay hindi na maayos, at ang iyong kaluluwa ay magkakaroon ng pagpipilian na manatili sa iyong pisikal na katawan o iwanan ang iyong pisikal na katawan, paliwanag ni Senoth. Ang mga ganitong karanasan ay iniisip mo bilang out of body, ngunit sa totoo lang, ito ay isang lugar na maaari mong puntahan sa anumang punto kapag nakuha mo ang kontrol na iyon dahil ikaw ay nasa isang punto, kumbaga, isang punto ng pagpili, paliwanag ni Senoth. Noong NDE, natatandaan kong namulat ako sa isang nilalang na mukhang pisikal, na nagpakita bilang isang lalaki, at mukhang nakasuot ng puti. Ini-imagine ko ba ang taong yon, o talagang nandyan siya? Sino siya? Tanong ko. Nandyan siya para samahan ka kung pinili mong iwanan ang iyong katawan. Siya ay isang taong kilala mo sa kabilang panig, isang nagboluntaryong tulungan ka noong nakaraan nang umalis ka sa pisikal na katawan, at babalik siya kapag nagpasya ka. Upang magpatuloy, maaari mong isipin siya bilang isang gabay sa paglilibot o isang paraan ng shower, naghihintay at nagmamasid sa kabilang panig, na nagbibigay ng tulong sa maraming mga kaluluwa at pinapadali ang kanilang mga pagbabago transition. Nandyan siya para hawakan ang iyong kamay at gabayan ka pasulong nang walang takot. Siya ay nakasuot ng puti bilang isang kiginhawahan sa iyo, dahil ang damit na iyon ay nagpapalitaw ng isang positibong memorya ng kaluluwa para sa iyo, paliwanag ni Senoth. Sa panahong yun sa labas ng katawan na karanasan, ang pagiging nakaputi ay nagtanong sa akin kung gusto kong bumalik sa aking katawan o bumalik sa bahay kasama siya. Ang parehong pagpipilian ba ay ibinibigay sa lahat sa proseso ng paglipat sa pagitan ng mga mundo, o sa mga taong maaaring ibalik ang mga pisikal na katawan? Tanong ko. Mayroong para sa kanino ang katawan ay mahalagang nawala, yaong ang mga katawan ay nasira o tumanda na hanggang sa puntong hindi na maayos. Ang mga individual na ito ay hindi binibigyan ng pagpili na ibinigay sa iyo sa panahon ng iyong NDE, para sa kanila, doon ay walang pagpipilian kundi ang magpatuloy. Gayunpaman, kung ang iyong katawan ay masusuportahan ka ng mas matagal at nais mong bumalik upang gumawa ng karagdagang trabaho, ikaw ay binibigyan ng pagpipilian upang bumalik sa katawan o umuwi, paliwanag ni Senoth. Sa panahon ng OB, nalaman kong nakatayo ako sa likod at kaliwa ng bumati. Sa likod niya, napagmasdan ko ang isa pang bersyon ng aking sarili na nakatingin sa aking katawan. Anong bahagi ng aking kamalayan ang nakatayo sa likod ng bumati? Pinagmamasdan ako. Sa operating table, tanong ko kay Senoth, naipakilala ka sa kung ano ang ibig sabihin ng multidimensionality, o ang kakayahang mag-obserba mula sa maraming iba't ibang pananaw. Ang maraming pagkakataong yon sa iyo ay kumakatawan sa iba't ibang antas, aspeto, at pananaw ng kamalayan. Ang bahagi mo na nanonood sa katawan malapit na ang aspeto ng iyong kaluluwa, ang kakanyahan na malalim na naka-embed sa pisikal na katawan at ginagamit upang mapanatili, kontrolin, at tirahan ang katawan na iyon ng sarili na nakikipag-usap sa taong tinatawag mong tag-abati, ang tinutukoy mo bilang iyong mas mataas na sarili,
at ang nakikita mong kausap mo ngayon, paliwanag ni Senoth. Kaya ikaw ang nakikipag-usap sa bumati, tanong ko. Oo, ito ay, sa katunayan, si Michael at ako, dahil, bilang iyong gabay, si Michael ay palaging naroroon at magagamit. Sa sandaling yun ng krisis, si Michael ay napakalapit sa iyo, at ako ay kasama niya. Sa isang mas mataas na antas kaysa sa iyong mas mataas na sarili ay ang iyong kaluluwa na kakanyahan ng aspeto ng sarili na kinikilala ng enerhiya na lagda o panginginig ng boses. Ito ang aspeto ng sarili na kumakatawan sa pinakamataas na bahagi ng iyong kamalayan. Ito ang aspetong pinakamalalim mong nakikilala kapag pinag-isipan mo ang iyong sarili o tinutukoy ang iyong sarili. Ang kakanyahan ng iyong kaluluwa, sa katunayan, ay umaabot sa Senoth, na kinakatawan sa pisikal bilang David, paliwanag ni Senoth. Nakikita ko ang aking katawan bilang isang ikatlong dimensional na aspeto ng sarili, samantalang nakikita kita bilang aking ikalimang dimensional na sarili. Gayunpaman, sa isang mas mataas na antas, mayroong isang ikapito o ikawalong dimensional na sarili. Tama ba ang iniisip ko? Tanong ko. Oo, ganyan talaga. Nabanggit mo kanina ang mga aspeto ng sarili bilang nararanasan ang buhay mula sa isang sari-saring dimensionality point-age point. Sa pag-iisip na iyon, madaling maunawaan mula sa pinakamataas na pananaw ng iyong kamalayan, na tinutukoy mo bilang kaluluwa o iyong kakanyahan, na maaari itong kumatawan sa sarili nito sa higit sa isang dimensyon ng kamalayan at sabay-sabay na ma-access ang maraming dimensyon habang natututo ito, lumalaki, at nakakakuha ng mas malalim na pag-unawa sa mga sukat na iyon. Naiintindihan mo na ang kamalayan ay maaaring mag-vibrate sa mas mataas na mga estado ng enerhiya, na nagbibigay ng access sa impormasyon na, mula sa iyong pananaw, ay itinuturing na mas mataas na mga dimensyon. Maaaring mahihinuha na ito ay hindi isang hakbang-hakbang na proseso kundi ang panlabas na pagpapalawak ng mga alon ng enerhiya, paliwanag ni Senoth. Ako ay ikaw. Kaya naniniwala ako na ang naranasan ko ay sa katunayan ay malapit karanasan sa kamatayan. Tama ba yun? Tanong ko kay Senoth. Oo, higit pa sa isang out-of-body experience ang naranasan mo. Ang pagpipilian sa puntong yon na ibinigay sa iyo ay kung lumipat o hindi. Kaya ang karanasan ay inilarawan bilang isang malapit kamatayang karanasan kapag pinili mong hindi lumipat, paliwanag niya. Narinig ko ang ilan na naglalarawan kung ano ang naranasan ko bilang pagiging sa isang exit point. Ang mga exit point ba ay pinili ng aking mas mataas na sarili o ng aking kaluluwa na kakanyahan bago ako nagkatawang tao sa lupa? Tanong ko kay Senoth. Sa pangkalahatan, oo, may paniniwala na ang ating buong buhay ay paunang itinakda ng ating mga kaluluwa, ngunit ito ay mas tumpak sa sabihin na ang mga kalagayan ng bawat partikular na buhay ay pinili upang maging pinakaangkop para sa kaluluwa na matutuhan ang mga nilalayo nitong aral. May mga pagkakataon na ang pagkamatay sa murang edad ay inaayos muna upang magsilbing isa sa mga aral na yon. Gayunpaman, ang mga pagpipilian ay maaaring gawin habang ang buhay ay malapit ng matapos kapag ang katawan ay nagsimulang mabaygo. Sa ganitong mga kalagayan, maaaring piliin ng kaluluwa na lumipat sa labas ng katawan, ngunit anuman, ito ay isang pagpipilian batay sa antas ng kaginhawaan nito sa lahat ng natutunan nito hanggang ngayon. Sa mga kasong ito, maaaring iharap ang isang pagpipilian, ngunit hindi lahat ng kaluluwa ay binibigyan ng isa. Nararanasan ng ilan ang madalas na itinuturing na hindi planadong kamatayan, ngunit ang hindi nila alam ay ang kanilang esensya ay nagplano ng mga pangyayari sa kanilang kamatayan bago maganap ang kaganapan, paliwanag ni Senoth. Oo, naaalala ko sa panahon ng Og na iniisip na ito will be very curious to see what he, my higher self, chooses, sagot ko. Yes, he is a perspective of your core being or essence, so to speak. Binigyan ka ng mga pagkakataon at magkaroon ng malayang kalooban na pumili, at kapag nagawa mo na ang pagpili na iyon, ang iyong kakanyahan ay gagabay sa iyo pasulong mula doon, paliwanag niya. At pinili kong bumalik dahil naramdaman kong may kailangan pa akong gawin. Gawin mo, tanong ko kay Senoth. Oo, at ginagawa mo ito, David. Huwag mong pagdudahan yon, sagot ni Senoth. Salamat, Senoth. May isa pang aspeto ng karanasang yon na gusto kong tuklasin. Higher self of the channel, I'd like you to call Michael to come forward, sabi ko. He is here, and it is him, sagot ng higher self ko. Thank you for coming. Natuwa ako pero nagulat ako na nandoon ka rin, na nagmamasid sa aking malapit na kamatayan na karanasan,
At nakikiusyoso ako sa papel na dapat mong gampanan, sabi ko. Ginawa ko ang hindi kaya o kayang gawin ni Senoth. Mas nandoon kami ni Senoth para obserbahan ka habang dinadaanan mo ang pangyayaring yon sa buhay mo at pinili mo. Kami ay magagamit sa iyo, anuman ang iyong napagpasyahan. Pareho naming inihandog ang aming lakas at ginhawa sa pamamagitan ng enerhiya ng kaluluwa para tulungan kang umangat, mag-obserba, at manatiling kalmado habang pinili mo. Hindi kami naroon para impluwensyahan ang iyong desisyon, nandoon kami para ipaalam sa iyo na ikaw ang pumili. Lagi akong kasama mo, David, at lagi kitang binabantayan. Direkta akong pumupunta para makipag-usap sa iyo kapag nagtanong ka, ngunit lagi akong nandyan, nagmamasid, paliwanag ni Michael. Gusto kong tapusin ang aking account sa pamamagitan ng pagsasabi sa iyo, ang nakikinig, na sa panahon ng aking NDE ay medyo maliwanag na ginamit ko ang aking malayang pagpapasya at piniling palawigin ang aking kontrata at bumalik sa aking buhay sa lupa para sa ilang kadahilanan, napag-isipan ko na kung ano ang maaaring dahilan, at dahil ang pangunahing tema ng aking buhay ay tungkol sa komunikasyon sa isang anyo o iba pa, mayroon akong napagpasyahan na ang layunin ng aking buhay para sa pagbabalik ay upang ipaalam sa iba ang maraming magagandang benepisyo at pamamaraan ng pagtatatag ng mulat na komunikasyon sa isang pakikipag-usap na may mas mataas na mga dimensyon habang mas maraming tao ang nagsisimulang makilala na sila ay isang mahalagang bahagi ng kolektibong kamalayan ng sangkatauhan. Sana ang ating mga interpersonal na komunikasyon ay magsisimulang bigyang diin at suportahan ang ating mga karaniwang kakayahan at kalakasan, sa halip na ang ating mga nakikitang pagkakaiba at ipinapalagay na mga limitasyon ay talagang maghahayag ng simula ng karunungan, sa parehong antas ng individual at sa antas ng sangkatauhan. Sama-sama.